isa sa pinaka-importanteng nangyari ngayong araw ay yung pagsusumite ng National Expenditure Programs. Ito po yung program, walang S. Ayan. Ito po yung proposed budget para sa 2026. Proposed budget ng ehekutibo. Ehekutibo. So, ang naglatag po nito ay ang Department of Budget and Management. Ibinigay na yung kopya kanina sa Kongreso at sa Senado para mapag-aralan nila. Diba? Napaka-importante po nito. Kahapon, ibinigay na rin itong NEP sa Malacanang kay Pangulong Bongbong Marcos. And syempre, ang binabantayan po natin dito medyo marami-rami. Such as? Number 1, confidential funds. Diba? Ito yung controversial Kada na lang magkakaroon ng proposed budget. Doon naman sa confidential funds, alam ko yung OVP or Office of the Vice President, hindi na sila talaga nag-request, diba? Sabi nga ni VP Sara, wala na. Yung na lang, kung ano yung budget last year, dagdagan na lang konti, around 200 million. I think kasi last year, mga 700 plus. Ngayon 900 plus kasi may inflation, tapos may operational cost din. Pero parang ang balita ko mas maliit daw ngayon. Mas maliit yung inalat sa confidential funds. Tama ba? Kasi to be fair, nakapost na yung National Expenditure Program sa website ng DBM. Kaya lang kasi hindi ko pa nahimay-himay. Medyo, sabi ko nga, mahaba-haba yung kailangan mong aralin per department kapag ganun diba? Mga ilang pages yun. Hindi Usually. ko sure kung ilang pages, pero makapal yun As in, tipong like daan. 100, more than. Kasi yung isang department, ilang pahina yun Tapos sa isang department, di ba, kasi may mga nasa ilalim pa ng mga attached agencies. Tsaka syempre, kasi doon nakalagay dapat yung mga proyekto, anong klaseng proyekto, yung mga detalye, Dapat may ganun, di ba? Otherwise, ayun na yung mga insertions. Mga yung, katulad ng AKAP, di ba, na balita ko, hindi daw pupondahan ngayon. Balita ko, hindi daw pupondahan ngayon. So, yung AKAP, katulad last year, di ba, na wala naman sa NEP, pero biglang sumulpot na lang. Pagdating pagkatapos dun sa BICAM, yung closed door BICAM. Ayun. May mga ganun di ba, na hindi nyo diniscuss naman. Wala naman mga detalye tungkol sa proyektong to. Pero biglang sumulpot. And isa pa, na palagay ko kailangan din nating bantayan, gaano kalaki yung pondo na nakalaan para dun sa mga flood control projects natin. Kasi ito yung mainit na usapin ngayon, especially now na priority siya ng Malacanang, 'di ba? Para makita kung ano-ano ba dito yung mga may anomalya. Lahat nakatutok doon ngayon Lahat nakatutok. So ewan ko kung may gagawa pa. Kung ako, sabi nga ng Pangulo, 'di ba, mahiya naman kayo. Kung ako, mahihiya talaga ako. Lahat nakatutok na doon. Hoy, alam mo yan, sinabi mo na mahiya naman kayo. Pag binuksan mo yung sumbong sa pangulo.ph na website, yun yung bubungad sa'yo. Mahiya naman kayo. Sumbong. Talagang, yun talaga. Sumbong sa pangulo.ph. Kasi yung inilagay niya doon, yung mismong quote niya doon sa SONA. Ayun na, nakikita. Pakita nga natin sa kanila para alam nila anong pinagsasabi. Kita ba? Yan. Kita. Ayan. Hindi nakafocus. Pero hindi nakafocus. Pero nandito. Ayan. Mahiya naman kayo. Sumbong sa pangulo.ph. Yes. So sana tablan naman yung mga dapat na tablan ng kahihiyan. Hindi ba? Para naman umayos-ayos naman tayo. Ayaw naman natin na every time na bumabagyo baha tayo ng baha. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, 'di ba? Kung ano yung itinaas ng flood control projects natin na budget, ganun din ang taas ng floods o yung mga baha. Imbis na, 'di ba? Imbis na dapat tumaas yung budget ng flood control, dapat nababawasan yung mga baha. Kaso dumadami pa, sumasabay sa budget. Hindi ganun ang nangyayari. Pero malinaw naman na kapag nagkakaroon po tayo ng mga proposed budget bago matapos ang taon, dapat ang pinakamalaking pondo napupunta talaga sa sektor ng edukasyon. True. So inaasahan natin na yung Department of Education mananatiling malaki ang pondo. At so far, doon sa NEP, yung National Expenditure Program natin, yun pa rin naman ang may pinakamalaking pondo na nakalaan na merong
928.5 billion pesos. Ipapakita natin yung graphics. Oo, tandaan yung mga kapatid ha, nasa konstitusyon yan eh. Dapat yun yung may pinakamalaking pondo. Oo, edukasyon. Correct. So number 1, pinakamalaking pondo, ang Education Department. Ang pumapangalawa ay ang Department of Public Works and Highways. Ayan na, ipapakita na natin. Uy, dyan pasok yung flood control programs. Correct. Projects natin. Uy, yung mga nakikinig sa atin sa radyo, makikinig pala mamaya sa delayed broadcast. Sabihin natin sa kanila, yung mga budget, mabilis lang. Yung pinakauna po, proposed budget to mga kapatid ha, for next year, 2026. Sa DepEd po, 928.5 billion. Pinakamalaki po, Public Works o DPWH, 881.3 billion. Sa DOH at sa PhilHealth, 320.5 billion. Sa Department of National Defense, 299.3 billion. And sa DILG or Interior and Local Government, 287.5 billion. Pinapakita sa screen po namin ngayon. Oo, buti naman pangatlo yung Department of Health. Tama ba? Concern. Ano yun? Asa na ba? Nawala yung second half nawala. na yan. Yung second half na pala to. Oo. Well, importante kasi kung tutuparin natin yung sinasabi nila na zero billing para dun sa mga ospital, abay, dapat talaga na mas malaki yung pondo natin. Uy, pero totoo ha, nakakahirap siya kapag ka na-ospital. Diba? Kasi kahit nasabihin mo na efficient naman yung tao, pag-iipon ng pera, kapag nagkaroon ng emergency, simot yung savings mo dahil sa mahal sa ospital. Oo. Hindi pa rin talaga ako masyadong satisfied dun sa zero balance billing. Parang on how it's going to be implemented. Kasi parang nakakalula, parang zero balance billing sa lahat ng Pinoy. Although meron namang mga kapatid dapat sa ward lang 'yon, syempre hindi sa private room. May mga kondisyon. Oo, may mga kondisyon pero hindi ko pa rin hindi ko mag-grasp pa kasi kunwari ngayon pa lang, 'di ba nung inanunsyo 'yon, nag-overflow na dun sa mga ibang hospital na DOH accredited. Correct. Tapos biglang meron ka pang leptospirosis. Na lumaki yung kaso, 'di ba? So, pero tama naman, I think na lakihan nga yung pondo para sa Department of Health. So, ito po yung first half, tas kanina pinakita na yung second half ng mga top 10 departments natin na binasa na rin naman ni Chiki. Yan. Uy, pero para lang doon sa kaalaman ng mga nanonood at nakikinig sa atin, kanina ang sinasabi po ni Budget Secretary Amina Pangandaman ay bumaba nga raw yung confidential funds para sa proposed budget ng 2026. Ang sabi niya ay 11% lower daw ito kumpara noong NEP last year. At mas magfo-focus daw doon sa mga gastusin na may kinalaman sa seguridad. Ay, tingnan natin kasi kailangan busisiin talaga yung NEP pa. Dadaan yan sa mga kamay ng mga kongresista, ha? So ano yun? Ang mga senador kanina. Tinan namin yung nila no? Una nilang pinag-usapan doon ay kung paano nila gagawing mas transparent at saka mas tawag dito. Ano yung pwedeng ang mga tao ay may participation doon sa pagbalangkas ng budget. So sinimulan na nilang pag-usapan yan. Ay, buti naman. So inisip ko kaya ako yung tinitingnan kasi alam na natin kung saan yung butas kung saan yung hindi butas, kung ano yung blind spot natin dyan. Ano po, mga kapatid. Sabihin, saan parte ng mga discussion, yung tipong doon tayo nalulusutan. Correct. So, kaya inaantabayan na namin kung paano gagawin ng Senado yun. Para, kasi kung gagawin sa taas, kailangan gawin din sa baba, sa lower house. So, tignan natin kung talagang... Hindi, ang kinakatakot ko dyan, kung hindi fully bubuksan, meron pa ding butas kung saan pwedeng pumasok yung corruption. So, we'll see. So, hindi ko alam kung bakit, parang feeling ko, it's either open siya or close, or hindi pwedeng partially open. That's why Senator Lacson said, mga kapatid, kung gusto natin ng transparency, full transparency. Full transparency. Open by ka. Tumayo si Senator Lacson kanina, isa sa mga nagsalita kanina sa open ng nabis ko yun kasi ina-ere na namin ng buo yan. No? So, hindi naman buo, kundi at least yung first hour kasi pagkatapos may programang Storycon So, yung first hour lumalabas. So,
usually kapag first hour po, masanay na kayo makita sa TV, yung binabasa lahat ng mga proposed bill. Tapos kung saan sila ilalagay na komite. Ano? So doon may kita kung ano yung ginagawang, kung ano yung pinupush na batas ng bawat senador or lawmaker. Okay din pong malaman nyo yun. Kaya huwag kayong mabore pagka ganun yung partel. Baka nasa TV nyo ngayon yan dahil pinapalabas na namin. Pwede nyo tignan yun. Kasi may kita nyo kung meron talagang tinatrabaho ang inyong binoto. Yan. Si Secretary Pangandaman ngayon, DBM nga, parang magiging paulit-ulit yung briefing eh. Nag-briefing na kanina eh. Balita ako bukas, magbi-briefing uli ng umaga, magbi-briefing uli ng hapon. Hindi ko alam kung ano yung magiging kaibahan nung sasabihin sa umaga at sa hapon sa Malacanang. Nakakamali ba ako ng tingin? Ba't parang wala silang mga kakapal na libro sa harap nila? Ayun, meron. Yun pala. Asan ba? Ayan, Ayan. may red Usually, sa gilid. makakapal na libro yan. Makapal siya. Makapal na libro More yan. than 100 pages talaga, Chiki. Correct. Oo. Oo, pero yun nga po, uploaded na po yan sa website kung gusto po ninyong himay-himayin. Oo, kasi dati talagang wala namang website nung panahon na nagko-cover siguro ako. No? So talagang yon, Biblia para sa mga nagko-cover, yung makapal na libro. Nakakaduling yan. Pero ngayon, at least sabi tama ba din ko sa iyo, Mase? Nasa online na. Yes, oo. Naka-up na. Naka-up. Yeah. So, Kasi yan yung check. tinitingnan nung kasama kong reporter kanina sa Malacanang. Ano yung pinagkakaabalahan mo? Tapos binabasa na yun. Okay. Nandun na pa. Yeah. Yeah. Alam ko na of course, marami tayong ibang gampanin eh. Naku, yung mga kababayan natin, siyempre, nagtatrabaho yan maghapon. Sabihin, wala silang panahon para isa-isahin pa yung items na nandiyan sa makapal na libro na yan. Hirap. We understand that. Tsaka trabaho rin naman po ng media na ihatid sa inyo yan para hindi kayo maabala na. Pero okay din na may pakialam tayo dyan. Kasi nabuko na natin na posibleng meron talagang hocus-pocus dyan di ba? So mabuti yung alam ng mga gumagawa niya na alam na natin para maghunos daily naman sila. Kaya pala maraming gustong makaupo sa Congress, Hindi naman lahat. Naniniwala pa rin akong maraming matinong congressman. Hindi naman lahat lagi. There's always an exception to the rule. Nakakalungkot ang exception eh. Dapat yung rule, lahat sila matitino. Yan. Pero yung matitino parang exception to the rule. Kaya nga eh. Pero hanggang ngayon, ang hinahabol ko pa rin malaman kung sino yung 67 na congressman na makakapalang mukha na sinasabi ni na Mayor Magalong at saka ni Senator Lacson. Hindi pa rin kami nakaka-move on. Pero yung identified yung mga yon. Paano yun, yung mga hindi identified? At saka yung iba wala na sa Congress. At yung iba wala hindi na ko sa na Kongreso. ibilin O bakit? Hindi, kanina may guest, may guest ang OBP kanina na kongresista na yan ang hamon niya Napangalanan. Pangalanan na, wag ng blind item. Oo. Pero kasi di ba in-acknowledge din naman natin sa kagabi at saka ng isang gabi rin na baka kasi ang strategy ay gipitin ang mga supplier or yung mga kontratista para sila yung mag-spluk or magsalita. Pero si Congressman, sorry nakalimutan ko pa pangalan, pero vlogger po yun. Saan na ba? Wala ba tayo noon? Ano siya? Talaga diretso niya. Digital advisory ni Cheryl sa Facebook kanina. Kaya sinabi ko rin yung niya pangalan. Sinabi niya na pangalanan na. Yeah. Hindi naman sila makakasuhan yan pag pinapangalanan na lang. Siyempre, proper forum. Pwede naman niya kasing pangalanan, for example, sa Office of the President and let the Office of the President do the investigation. Hindi pangalanan po in ganito. Parang in public. Oo. Kasi I think yun din naman ang gustong mangyari ng Malacanang Kung merong 67 na involved, dumirekta na kayo sa Office of the President, sabihin nyo na kay PBBM kung sino-sino yan at patingin ng ebidensya. Parang yan yung ginawa ni Mayor Vico Soto. Kay Mayor Vico. Hindi basta naman substantiated yan. Kasi tapos na tayo sa mga panahon ng mga Matrix na kahit yung mga clown nandoon sa Matrix Si Gretchen nandun. Diba? So, ito, si Heidi Lee. Kung meron man tayong ilalabas sa listahan, syempre dapat vetted na yun. Oo, tama kung naman. mag-name sila,
Dapat talagang may link. Di ba? Or kung hindi man, kung suspetsa lang, sabihin kung suspetsa. Yeah. Di ba? Ready naman na si Mayor Magalong, sabi niya. Gabing-gabi na, nagko-cover pa si Masen ng mga Matrix. Ay, oo. No. Alam na alam ko yan. Oo. Yung pinag-uusapan po naming naghamon sa administrasyon na mag-name ng names ay wala pong iba, kundi si Representative Ellie San Fernando, taga Kamanggagawa party list siya. Kung naalala niyo, siya ay vlogger noong paman. Talagang siya yung bahilig pumuna sa mga mali sa gobyerno. No? So ngayon, siya nasa Congress. Isa yan sa mga pinag-usapan nung nag-file ng COC. Kasi from vlogging, tatawid to public service or politics. At isa siya doon sa mga vloggers na successfully ay nakakuha ng seat. Ayun. Yung iba kasi hindi talaga nanalo. Diba? Ano tong graphics na to? Teka, sorry po kung late ako ng konti dahil araw-araw may bisita ang kumpanya natin ng mga Parang ang dami yung ginigest sa Longcon ba ulit ito? Nagpupuntahan ng mga rito for shows interviews. Dito, mga kapatid. Okay. Pero before kami mag-intro, meron daw graphics. Kung ano yung sinabi ni Representative Ellie San Fernando. Mabuti ipakin natin para buo yung storya natin. So, patingin nga po nitong graphics na ito. Statement ni Ayan. Naalala nyo ba siya? Ngayon siya, pinakabarong na siya at nasa Congress. Pero dati kasi mahilig siya doon, parang nakaharap lang sa camera niya sa kwarto siya. Bagets. Okay. Ang sabi po ni Kong Ellie, dapat si Presidente Marcos na mismo ang magbigay ng mga pangalan. Ilatag niya kung sino itong mga sangkot dito sa flood control projects. Kaya lang malinaw na yung sinabi ni PBBM nung Monday. Na parang premature na pangalanan kapag walang investigation pang nangyayari. Akala kong ang magpapangalan sina Mayor Magalong tsaka si Senator Wala pa, Lacson. hindi pa sinasabi. Pero kaya? Mahirap din meron na nga iba nagsisimula mag-imbestiga, sinasabi, daw yun paninira. Ayan na nga. Sabi ni Senator Chisa Escudero, di ba, na smear campaign. Demolition job against him. Pero actually, kung tutuusin po, hindi pa naman sinasabi kung ano talaga yung krimen. Sinasabi lang yung mga link ng mga politiko doon sa mga kontratista. Doon pa lang sa level na yun, may umaray na. Oo nga So, yun po. Kaya parang dapat, aside from, syempre, kailangan gawin ng media yung trabaho to do investigative journalism. Tingnan natin kung mayroong mag-reveal na mas mataas na opisyal. Oo nga. Let's go. Ang hinihintay ko dyan. Let's see. Hinihintay ko dyan, mga investigation nila Senator Ping Lacson. Magaling naman sila dun kasi galing sila sa PNP pareho. Nag-i-intel din ata si Senator Ping dati. Si Risa Ontiveros, hinihintay ko. Kasi baka doon lumabas Si Senator Risa, hindi nagpulis pero ang galing ng intel. Ang daming ini-isplok.